Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang rason bakit sunod-sunod ang pagkatalo ng Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jordan Clarkson mula sa Utah Jazz. Meron na nga sana mga katrops, ang Minnesota Timberwolves ng mas madaling schedule sa pagharap nila sa Portland Trail Blazers na isa rin naman sa mga worst team ngayon sa NBA. Kaya marami na nga ang umasa na madali lamang nila ito na matatalo at makakaangat agad sila sa standings. Ngunit sa hindi nga inasahan ay iba rin naman nga ang nangyari sa nakalipas na 2 araw matapos silang talunin ng Blazers ng 2 magkasunod na beses, which is hindi na nga ito ikinatuwa pa ng kanilang fans. In fact, pagkatapos nga nila na matalo ay bumagsak na sa 6 wins at 6 losses sa standings bilang ika-11th seed sa Western Conference. Kaya tanong nga po ng karamihan ay kung ano ang nangyayari ngayon sa Minnesota Timberwolves. At ayon nga sa isang NBA analyst, isa nga daw sa mga rason bakit natatalo ngayon ang Wolves laban sa mga mahihinang teams ay dahil sa bagsak nila ngayong depensa. Hindi nga kagaya last season ay mas nahihirapan na nga sila ngayon na pigilan ang pag-drive ng kanilang nga kalaban sa ilalim ng basket, plus hindi rin naman nga maayos ang kanilang transition defense kaya mas nagiging madali para sa kanilang kalaban na makapagtala ng puntos. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jordan Clarkson mula sa Utah Jazz. Napag-usapan na nga natin mga katrops, noong nakaraang araw ayaw nga daw po ng Jazz na kunin si D'Angelo Russell sa pamamagitan ng isang trade. Ngunit hindi rin naman nga ibig sabihin na tapos na ang kanilang magiging negosasyon ng Lakers dahil may ilang mga trade scenario pa nga sila na pwedeng pagdiskusyonan, kagaya na lamang ng kalalabas pa lang na balita tungkol sa pag-trade ng Lakers kina Gabe Vincent na wala rin naman na iaambag sa kanilang team, Jalen Hood-Schifino, Cam Reddish, at 2 future first-round pick kapalit ang kanilang dating player na si Jordan Clarkson at ang center na si Walker Kessler. Sa ganitong paraan nga ay magkakaroon ng Lakers ng mas mapagkakatiwalaan na 6th man at isang legit na backup center na ipangpapalit nila kay Jackson Hayes kung sakaling mang suspendihan ito ng NBA dahil sa kinakaharap nitong isyu ngayon. Habang ang Jazz naman nga ay magkakaroon na ng pagkakataon na ipagpatuloy ang kanilang ginagawang rebuilding sa kanilang lineup ngayong season at sa mga susunod pa taon. So yun lang nga mga katrops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.